Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Ito ang kwento ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Sa ika-19 ng Hunyo, 1861, Miyerkules, sa pagitan ng alas 11 ng gabi sa Calamba, Laguna, isinilang ang sanggol na nagngangalang Jose Rizal. Ang kapanganakan ni Jose Rizal ay muntik nang ikasawi ni Teodora sapagkat nahirapan siya sa panganganak dahil sa laki ng ulo ni Jose. Lampara. Abanico. Ikaw, Rizal, marunong ka bang magsalita ng Kastila? Kaunti lang po, Senyor Justiniano. Oo. Hoy Pedro, inahamon kita sa isang duelo. Hinamon ni Jose si Pedro sa isang away. Hindi naman nagdalawang isip si Pedro na tanggapin ito. Hindi alam ni Pedro na tinuruan ng kaniyang tiyo Manuel si Jose sa pakikipaglaban, kaya natalo niya ito. Pinagsabihan ng inang Gamo-Gamo ang kanyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara para hindi siya masunog. Ngunit hindi nakinig ang anak. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa apoy ng lampara. At walang ano-ano ay nahagip siya ng apoy na't namatay. Kung nakinig lang sana ang anak sa ina, sana ay hindi siya napahama. Pepe, naiintindihan mo ba ang kwento ng batang Gamo-Gamo? Opo, pero ganun po ba yun, ina? Oo, Pepe. Kaya dapat, hindi mo dapat tularan ang batang Gamo-Gamo. Ngunit ina, ako ay bata at matapang. Ako ay may kalayaang sundin ang aking mga kagustuhan. Gaya ng Gamo-Gamo, siya'y naaakit sa apoy kaya siya namatay. Kung gusto ko rin bang makahanap ng kasagutan sa aking mga katanungan, kakailanganin ko rin po bang mamatay gaya ng batang Gamo-Gamo? Simula ngayon ay hindi mo na maaaring gamitin ang apelyidong merkado o panganib para sa iyo. Bakit po? Dahil ipinag-utos ito ng Gobernador General at dapat lahat ng Pilipino ay pumili na ng bagong apelyido mula sa listahan ng apelyido ng mga Espanyol. Opo, masusunod. Ngunit ano naman po ang gagamitin ko? Rizal. Si Jose Rizal ay hindi natanggap sa Ateneo dahilan na sa maliit siya kumpara sa kanyang edad. At isa pa, huli na siyang nagpatalak. Ngunit tinulungan ng pamangkin ni Padre Burgos si Rizal upang makapasok sa paaralan. Leonor Rivera, ang babaeng naging bahagi ng buhay ni Jose Rizal. Siya ay matalino at marunong tumugtog ng piano. Siya ay reserbado at malambot ang pagsasalita. At ganoon mailalarawan ni Rizal si Leonor. Kaya naimortal niya ito bilang Maria Clara. Wala akong ginawang kasalanan! Pakawalan niyo ako! Ibinilanggo ang ina nung nooy 11 taong gulang na si Jose Rizal.
dahilan sa pagtangkang lasunin ni Doña Teodora ang hipag na si Teodora Formoso. Cállate! ¡El estúpido! Si Rizal ay bumalik sa Pilipinas para buuin ang La Liga Filipina. Lahat ng mga kasapi sa isang samahan ay nagtutulungan, nagdadamayan at nagkaisa sa layuning patatagin ang edukasyon, agrikultura at komersyon. Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay! Ngunit ang La Liga Filipina ay nananatiling pangarap, isang samahan na kumakalaban sa Espanya. At sa pagbabalik ni Rizal ay agad siyang ipinatapon sa dapitan. Hello, you must be Rizal. I'm Josephine Bracken from Ireland. Oh, Ireland. What a nice place. You know what? Women in Ireland are beautiful. By the way, my name is Rizal. Hindi pinayagan ng padre na ikasal si Rizal kay Josephine dahil sa kakilala pa lang niya nito at gusto niya ng pakasalan. Nang lumalim ang pagkakaibigan, ay nagkaanak sina Josephine at Rizal. Ngunit sa hindi inaasahan, ay namatay ang kanilang anak. Si Rizal ay diniit sa dapitan at hinahatulan ng kamatayan. Si Rizal ay nakulong dahil sa kinalaban niya ang mga prayle at gobyernong Kastila. Dinalaw din ni Trining si Rizal bago ito nakatakdang patayin. Sa ika-26 ng Disyembre ay nasasakdal na si Jose Protasio Rizal at napatunayang nagkasala sa kasong sedisyon, rebelyon at pakikisangkot sa pag-aalsa. Siya ay hinatulan ng sistensyang kamatayan sa ika-30 ng Disyembre taong 1876 sa Bagong Bayan. Adios, Patria Adorada, Región del Sol querida, Perla del Mar de Oriente, nuestro perdido Eden, a darte voy alegre, la triste mostia vida, y fuera más brillante, más fresca, más el Florida, también porté la diera por tu bien. Alisto! Karga! Apuntar! Consumatum est. Fuego!